pagsasanay ng kabanalan na pamumuhay. Tapat ang mga sugat ng kaibigan, ngunit ang mga halik ng kaaway ay malabis. Kawikaan 27:6. Salin ng ABP. Anuman na nagbabaliwala at nag-aalis sa kabanalan ng Diyos sa pamamagitan ng maling pananaw sa pag-ibig ng Diyos ay hindi makatotohanan sa kapahayagan ng Diyos ay binigay sa pamamagitan ni Hesukristo. Oswald Chambers. Ang isang panghabang buhay na tagapagsanay ay isang tao na ang gawain ay mapabuti ang uri ng pamumuhay ng kanyang kliyente. Sa katulad na paraan, si Apostol Pablo ay inutusan tayo na maging mga spiritual na mga tagapagsanay sa pagsunod sa mga ipinag-uutos ng Diyos. Na ang mga pamamaraan, pinapabuti natin ang uri, hindi lamang ang ating mga buhay, kundi maging ang mga buhay ng ating sinasanay. Hindi natin kaya na mapabuti sa paraan ng Diyos. Sinubukan ito ni Adan at Eva at sila ay lubos na nabigo. Sila ang una sa marami na sinubukan ang pagkakamaling ito. Kaya bilang mga tagapagsanay, hindi lamang tayo magtuturo, kasama na din ang pagbibigay ng babala at pagtuwid. Kung hindi tayo magtutuwid, pinapayagan natin ang ating mga sinasanay na magpatuloy-tuloy sa landas ng kapighatian at kapahamakan. Muli, sa dahilang ito, inikayat ni Pablo si Timoteo, ikaw bilang mangangaral ng salita ng Diyos, ipakita mo sa mga tao kung ano ang maling paraan ng kanilang pamumuhay. 2 Timoteo 4:2. Salid ng Amplified Bible. Simula ng sulat ni Pablo sa iglesia ng Efeso, binanggit niya ang ating bagong kalikasan, kasama ang pagsasangkap ng biyaya. Ang kombinasyong iyon ng dalawang katangiang ito ang naglalagay sa pananampalataya para sa isang ginagong buhay. Ito ang nagbibigay sa pananampalataya ng kakayanan na makiisa kay Kristo at lumayo sa anumang landas na ikapapahamak niya. Nagbigay si Pablo ng listahan ng mga utos na naglalarawan ng buhay na ito. Hindi ito mabigat o imposible na gaya ng mga utos sa lumang tipan. Bagkus, ito ay tumutukoy sa paraan ng pamumuhay na inaasahan sa atin sapagkat mayroon na tayong bagong kalikasan. Ngayon, basahin natin ang natitira pa sa kanyang listahan. Ngunit ang pagkikiapid at ang lahat ng karumihan o kasakiman ay huwag man lamang masambit sa inyo, gaya ng nararapat sa mga banal, o ang karumihan man, o ang mangmang na pananalita, o ang mga pagbibiro na di nararapat, kundi kayo'y magpasalamat at huwag kayong magsipaglasing ng alak. Efeso 5:3-4 at 18. ADB na salin ng Biblia. Muli, mukhang ito ay listahan ng mga bawal. Kung uulitin, hindi ito listahan ng mga utos na kapag hinanap ay maliligtas sa atin. Sa halip, ito ay listahan na maglalayo sa atin sa isang pamumuhay o mapangalunyang ugnayan sa sanlibutan. Upang mapanatili ang nahayag na presensya ni Jesus, pahintulutan mong isa-isahin kong muli ang mga makasalanang kilos. Ang mga nabanggit sa mga unang kabanata ay ang mga sumusunod. Huwag kang magsisinungaling, huwag kang magkasala na payagan mo ang galit ay maghari sa iyo. Huwag kang magnanakaw, huwag kang gumamit
ng mahalay na pananalita o mapang-abusong pananalita. Ang natitira sa listahan ay ang mga sumusunod. Huwag kang makiapid. Huwag maging mahalay o marinig. Huwag maging sakim. Huwag magsalita ng kamangmangan. At huwag magbiro ng hindi nararapat. Huwag maglalasing ng alak. Ang bagong tipan ay isang mensahe ng biyaya. Ngunit para sa isang mensahe na sinasabi ng marami, ay hindi ito naglalaman ng mga utos o mga bawal. Itong listahan mula lang sa isa sa 27 aklat ng bagong tipan ay magdadagdagan pa. Ang lalong nakapanunuya ay ang apostol na nagbibigyan ng malalim na kapahayagan ng biyaya ang naglista nito. Ito bang mga utos na ito ay dapat baliwalain o dapat seryosohin? Bawal ang anumang sexual na immoralidad. Ang unang binanggit sa ating listahan ay bawal ang anumang sexual na o immoralidad. Bilang mga anak na lalaki at babae ng Diyos, hindi tayo dapat gumawa ng pangangalunya, gumawa ng gawain pagbakla o tumboy, o gawin ang anumang gawain sexual maliban na lamang na tayo ay may asawa. Kadalasan, ako ay may nakatagpo na nagsasabing sila ay Kristiyano at nagsasama kahit hindi pa kasal. Hindi ito bihirang mangyari o pangyayari. Katunayan, naganap ito sa simbahan. Marami sa nagsasamang ito ay dumadalo sa mga ebanghelikong iglesia. Ipinapakilala nila na sila ay mananampalataya at madalas ay masayang-masaya sa ginagawa ng Diyos sa kanilang buhay. Hindi mo sila kakakitaan ng kombiksyon, man lamang, o pagsisisi o kalungkutan. Naniniwala sila na hindi mali ang magsama kahit hindi kasal. Bakit? Baka hindi nila napakinggan mula sa mga pulpito ang mga mensahe na katulad ng kay Pablo, Pedro, Santiago, Juan at Judas. Tinatawag sila sa isang makadiyos na linis na pamumuhay. Ang panglindong mensahe ng kanilang pastor ay nakapagpapasigla at nakapagpapalakas, ngunit hindi sila nasusumbatan o nakukumpronta. Salat sila sa disiplina ng banal na pamumuhay. Sa ating lipunan, ito ay tanggap. Tingin pa nga ay mabuting ideya ang magsama, magtalik at hindi pa kasal, at ikasal ang magkaparehong kasarian. Nakalulungkot bilang mga ebangheliko ang ating pangunawa o pagkaunawa sa kasulatan ay karaniwan ay mababaw. Hindi natin sinusuri ng malalim ang salita ng Diyos. Marami sa atin ay tinanggap ang pamamaraan ng ating kultura. Ang nangingibabaw na kaisipan ay kung tayo ay nagmamahalan, bakit hindi tayo magsama? Paano naman ang pagiging bakla at tomboy? Ito man rin laganap, ngunit hindi lamang sa mga hindi pa nagiging bahagi ng simbahan. Kamakailan lamang ay ipinakita sa akin ang isang Facebook page ng isang babae na dati ay punong tagapangasiwa ng isang gawain. Ngayon siya ay nagmahal sa isang kapwa babae at sila ay nagpaplanong magpakasal. Napuno ako ng matinding kalungkutan habang pinagmamasdan ko ang mga larawan ng kanilang pagsasama at lambingan sa isa't isa. Sa nakalipas, sila na mga nagsipagtalikod sa kanilang relasyon sa Diyos ay alam nila, ngunit itong babaeng ito ay masiglang nagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos at ng kanyang debosyon sa Kanya. Paano niya magagawang magpakasal sa isang kapwa babae
Ngayong napakalinaw ng sinabi ni Jesus. Hindi baga ninyo nababasa sa inyong Biblia na ang lumalang sa kanila buhat sa simula ay sila'y nilalang niya na lalaki at babae para sa isa't isa. Ang pinagsama ng Diyos na dalawang kasarian ay huwag lapastanganin ng tao. Mateo 19:4 at 6. Salin ng The Message Bible. Sinabi ni Jesus na ang pag-aasawa ay sa pagitan ng lalaki at babae, magkasalungat na kasarian. Bakit hindi alam ng babaeng ito na nilalatastangan niya ang itinatag ng Diyos? Hindi ba ito niliwanag mula sa pulpito? Unawa ko na ang lipunan ay lumayo sa orihinal na layunin ng Diyos sa pag-aasawa. Ang diligtas ay taglay ang kalikasang makasalanan. Ang diligtas na mga lalaki at babae ay walang Diyos sa sanlibutan ito at may limitadong kamalayan kung ano ba ang tunay na mabuti o masama. Ang kanilang gawi ay hindi dapat ikabahala sapagkat sila ay nag-iisip at gumagawa kung ano ang dikta ng kanilang kalikasan. Ang nakababahala ay ang mga mananampalataya na ginagawa ang mga bagay na tinatawag ng mundo na mabuti bilang katanggap-tanggap sa Diyos. Sa tala, tumataas ang bilang ng mga simbahan na tinatanggap o inihikayat ang pagkabakla at pagkatomboy na uri ng pamumuhay at pagpapakasal sa magkaparehong kasarian. Magkagayon pa man, nangyayari na hinahikayat ng mga simbahan ang mga bagay na ito hindi lamang sa mga bagay na kanilang sinasabi, maging sa mga hindi nila sinasabi. Pakinggang mabuti ang mga salitang ito. Muli, pagka ang isang taong matuwid ay lumihis sa kanyang katuwiran, siya ay mamamatay sapagkat hindi mo siya pinagpaunahan. Siya ay mamamatay sa kanyang kasalanan at ang kanyang mga matuwid na mga gawa na kanyang ginawa ay hindi aalalahanin. Ngunit ang kanyang dugo ay aking sisiyasatin sa iyong kamay. Ezekiel 3:20. Salin ng ADB Bible. Ito ay nangungusap sa pagbibigay babala sa mananampalataya. Ang isang matuwid na tao, kung hindi natin bibigyan ng babala ang mga mananampalataya sa kanilang mga kasalanan, mabigat ang kabayaran. Maaring may magsabi, Norman, sa lumang tipan yan, paano mo masasabi ng dugo ay sisingilin sa kamay ng ministro sa panahon ng bagong tipan? Minsan ay imbitahan ako magsalita sa isang pagpupulong ng mga lider na kung saan ay may pastor na lumapit sa akin at kinumpronta ako sa usaping ito. Galit niyang sinabi, ang lakas naman ng loob mo na sabihin sa amin, sisingilin ang dugo ng mga tao. Panahon pa ng lumang tipan iyan. Sagot ko sa kanya, pwede bang pakibuksan mo ang iyong Biblia sa Gawa 20 at basahin ang 26 hanggang 27 talata para sa akin. Ito ang binasa ng pastor sa akin. Kaya nga, pinapatotohanan ko sa inyo sa araw na ito na ako'y malinis sa dugo ng lahat ng mga tao sapagkat hindi ko ikinaig ang pagsaysay sa inyo ng buong kapasiyahan ng Diyos. ADB Bible. Nagulat na napatingin ang pastor sa akin at sinabi, Norman, nabasa ko na ito, pero hindi ko ito napansin dati. Sa pagtatapos ng aming pag-uusap, sinabi niya, patawarin mo ako sa pag-aakos ako sa iyo.
Natuwa ako sa kanyang katapatan. Sa pangungusap na ito, nais kong mangusap ng direkta sa mga lider ng simbahan. Ito ay mga pangungusap ni Pablo sa kanyang mga lider sa Efeso. Ngunit tayo man ay maaaring matagpuang nagkasala kung tayo na nagtuturo at nangangaral ay hindi ipahayag ang buong payo ng Diyos sa kanyang bayan. Kung tayo ay magsasalita lamang sa nakapagpapasiglang pamanaraan, pinipigil natin ang malalaking bahagi ng pabala ng Diyos. Kaya ang ating mga tao ay mahihila sa sinasabi ng mundo na mabuti. Walang ipinagkaiba sa isang walang disiplinang bata na magiging kasuhan at pupunta sa pagkakamali. Punot dulo nito, ang kanilang mga dugo ay sisingilin sa ating mga kamay. Payagan mo ako na bumanggit ang isa pang halimbawa. Nakakita ako ng isang pastor na inamin niya na siya ay dating bakla sa isang gawaing panghimpapawid o broadcast sa website ng kanyang malaking simbahan. Sinabi niya na pagod siya sa pagtatago. Ayaw niya na ang iba ay masangkot para sa kanyang uri ng pamumuhay na nagdurusa sa konviksyon o tinatawag niya itong paghatol. Maayos na inisa-isa niya ang mga talata sa Biblia na naglalantad ng pagtingin ng Diyos sa homosexual o pagkabakla at pagkatomboy. At binaliwala ito pagkatapos ay malakas ang loob na kanyang sinabi sa kanyang manunood. Si Apostol Pablo ay napakahusay magpatungkol sa kay Kristong katotohanan, ngunit mahina siya pagdating sa pakikipag-ugnayan. Sa ginawa niya ay tila pinatahimik niya ang utos ni Pablo patungkol sa kasarian. Dinagdag pa ng pastor na si Pablo ay nagkamali sa unang kapitulo ng Roma ng kanyang ipinapahiwatig na kung hindi natin sasambahin ang Diyos ay maaring mauwi tayo sa pagiging homosexual. Tingnan ang Roma 1:21 hanggang 27. Ayon sa pastor na ito, hindi pwedeng magkatotoo ang salita ni Pablo dahil ayon sa kanyang pananalita, kalahati ng nangunguna sa pagsamba sa Amerika ay mga homosexual. Iniisip ko ano kayang pagsisiyasat ang ginawa para masabi niya ang ganoong bilang. Habang pinapanood ko ang lalaking ito na nagsasalita ng ilang beses na tumayo ang mga tao sa kapulungan upang siya ay palakpakan. Pagkatapos ko mapakinggan ang mga baluktot sa salita ng pastor, ang Diyos ay nangusap sa akin at sinabi, basahin mo ang Roma Kapitulo 1. Ito ang aking nakita. Dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos sa mahalay na pagnanasa, ayaw nang makipagtalik ng babae sa lalaki ayon sa likas na kaparaanan, at sa halip ay sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan. Ganoon din ang mga lalaki, ayaw nilang makipagtalik sa mga babae ayon sa likas na kaparaanan, at sa kanilang kapwa lalaki sila na uhumaling. Ginawa nila ang mga kasuklam-suklam na bagay, kaya sila ay paparusahan ng nararapat sa kanilang masamang gawa. Nalalaman nila ang utos ng Diyos na karapat-dapat na parusahang kamatayan ang mga gumagawa nito. Gayunman, hindi lamang patuloy sila sa paggawa nito, kundi sumasang-ayon pa sila sa mga gumagawa rin ng mga ito. Roma 1:26, 27, 32. Paano nagawa ng ministrong ito na baliwalain ng talata na dinideklarang ang homosexual na gawain ay nakakahiya? Hindi na kinakailangan ng isang taong espiritual ang kaisipan para malaman na ang gayong sexual ay gawi ay hindi natural. Maging ang mga hayop ay hindi gumagawa ng gayong mga kilos. Bakit natin iisipin na baliwala sa Diyos? Silang ayunan o
hinihikayat ang mga bagay na ito. Isipin mo lahat ng mga nagsasabing Kristiyano na nakikinig sa mensahe ng pastor na ito na nilalabanan nila ang nasa na bumibigay sa makasalanang pagnanasa at makasalanang paraan ng pamumuhay. Ang kanilang mga konsensya ay nangungusap sa kanila. Mali para sa anak ng Diyos na gawin ito. Ngunit nakalulungkot sapagkat ang mensahe ng pastor na ito ay magagamit upang mapatahimik ang tinig na ito. Hindi lamang niya inilalagay ang kanyang sarili sa kahatulan, kundi hinihikayat din naman niya ang iba na gawin ang mga bagay na iyon. Paano naman ang mga tumayo upang siya ay palakpakan na mula sa kanyang simbahan pinangungunahan? Ang Amplified Bible ay nagsasabi sa Roma 1:32, bilang lahat o sumang-ayon at pumalakpak sa kanila na gumawa ng gayong mga bagay ay nasa ilalim ng paghatol. Anong gagawin natin sa mga salita ni Pablo? Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakit, naglalasing, naglalait ng kapwa, o nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Unang Korinto 6:9-10 MBB, salin ng Biblia. Maliwanag, may mga kasalanang nakapipinsala, ngunit hindi natin dapat ibaliwalain kung ano ang sinasabi ng mga talatang ito tungkol sa maling sexual na gawain. Ang direksyon tinutungo ng mundo ay nakalalason. Kung hindi natin papahayag ang katotohanan tungkol sa sexual na immoralidad mula sa ating pulpito, hindi mababatid ng mga tao kung ano ba ang makadiyos na pag-uugali at madadaya ng masama. Tatanggapin na lamang nila kung ano ang kinikilalang mabuti. Iisipin na ito ay sinang-ayunan ng Diyos. Bawal ang karumihan. Kasunod sa listahan ng mga hindi pwede ay ang bawal ang karumihan. Dapat tayong lumayo sa lahat ng anyo ng pornografiya, malalaswang panoorin o mahalay na pag-iisip. Sinabi ni Jesus, ngunit sinasabi ko sa iyo, ang sino mang tumingin sa isang babae nang may pagnanasa ay nangangalunya na sa babae iyon sa kanyang puso. Mateo 5:28 NBB, salin ng Biblia. Sinulat ng mga awit, hindi ako maglalagay ng hamak na bagay sa harap ng aking mga mata. Awit 101, versikulo 3, ADB, salin ng Biblia. Ang pornografiya ay nagbibigay ng maiksing pampasigla at kasiyahan sapagkat malakas ang dating nito sa nasa ng ating laman. Ngunit sinisira nito ang ating kakayahan na mapalapit ng lubos sa ating asawa at sa Diyos. Di maglalaon, hindi na tayo masisihan sa ating mga asawa at magiging ating sarili. Kung titingnan ay tila ang pornografiya ay nagsisinding ang gana, ang totoo nito ay nagsisindi ito ng mitsa o fuse na hindi magtatagal ay sasabog ng kalituhan, bigat ng konsensya, kahihiyan at mababang pagtingin sa sarili. Hindi pa nalalaunan ang mga pornografiyang site ang pinakapopular na online puntahan. Nalagpasan na nito ang mga social media site. Hindi sa isa sa bawat 10 na website ay pornografiya. Mahigit sa 40 milyong mga Amerikano
ang regular na tinitingnan ang mga site na ito at bawat segundo 28,200 at 58 na gumagamit ng internet ay nanonood ng pornografiya. Ito ay hindi lamang panlalaking problema. 1 sa 5 babae ay nanonood sa online ng pornografiya kada linggo at marami ang nagsasabi na hindi nila malabanan ang kahalayan ng pagsasarili. Parehong lalaki at babae ay pinakakain ang nasa ng laman, kung hindi man sa online ay sa pamamagitan naman ng magasin o mga babasahing pupukaw ng laman. Ang huli ay popular sa mga kababaihan. Papaano ang simbahan? Ang magazine na Christianity Today ay nagsagawa ng pag-aaral o survey na tinanong ang mga pastor kung sila ba ay bumibisita sa isang website ng pornografiya sa nakalipas na taon. 54% at sumagot ng oo. Ito ay mga leader ng ating mga simbahan. Ang iba pang tala ay nagpakita ng 50% na mga ebanghelikong mga kalakihan ay gumon sa pornografiya, at isang talaan ng mga pagboto na isinulat ng CNN ay nagpakita ng 70% na mga Kristiyanong mga lalaki ay nakikipagbaka dito. Kaya dapat nating itanong, ang nangingibabaw ba ng mga mensaheng nakapagpapasigla mula sa mga pulpito ang sagot sa epidemyang ito na sa ngayon ay nasa napakamataas na antas? Nakipagbaka ako sa pornografiya hanggang sa edad kong 27 at ito ay panahon na kalakip ang mga panimulang taon ng aking pagmiministeryo. Sigurado ako na kapag nakapag-asawa ako ng isang magandang babae, ang makasalanang ito ay mahihinto, ngunit hindi ito nahinto, pagkos ay lalo itong lumala. Naglagay ito ng pader sa pagitan namin ng aking asawa. Hindi ako nakalaya hanggang sa dumating ang panahon ng paglagas ng 1984. Ang aking sinabi sa isang lalaki ng Diyos ang aking pagkagumon, at ang sabi niya sa napakaliwanag na paraan, tigilan mo na. Sinansalan niya ako ng harapan. Hindi ako tumanggap ng nakapagpapalakas na mensahe mula